Ipinuesto ng isang progresibo sa Kamara ang biglaang kampanya para ihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. Bagay na posible raw magamit laban sa investigasyon ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ano daw magamit sa? Investigasyon. Kamakailan lang kasi nang ilatag ni dating Pangulong ideya ng Mindanao secession. Ito matapos niyang paratangang bangak at adik si Pangulo. Nakapagtataka ang timing daw nito. Bakit hindi ito pinanawagan ni Duterte habang Pangulo pa lang siya? Bakit ngayon lang? Okay, ganito yan, partner. The way I see it, mga kayubi, analyze ko lang hindi naman ito mamumutawi sa kanya kung hindi nagigipit yung pamilya Duterte ngayon. Okay? Saan man nag-start? Kasi, umpisahan ulit natin, partner, Nag-start ito sa issue ng confidential funds. Nung tinanggalan ng confidential funds, pakiramdam ni dating Pangulong Duterte, ginigipit si Sara, si VP Sara. So, nagsalita siya na, kumaga, lahat kayo dyan magpakita ng pag-audit nyo, liquidate nyo ng inyong mga nagastos kasi you're the most rotten institution. So, siyempre, nasaktan, partner, nasaktan ang Kongreso. Bakit nasaktan ang Kongreso? Siyempre, kinanti mo rin, di ba? Kinanti mo rin yung ayaw nilang ikantiin. Pera yun Ayan, doon nag-start. Isa yun, partner. Medyo pa yun subtle pa. Hanggang sa hindi tumigil, partner, si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, sa patutsada. Laban sa Kongreso. Kamara. Hanggang sa inabsorb din ng SMNI. Kasi SMNI, di ba, umamin naman yung iba, umamin to si Jeffrey Celis, na wala siyang particular na source. Maliban doon sa isa. Diba? So, di ba, nagkagipitan doon. Bakit masasabihin na ganito, ganyan kalaki ang ginagastos, when in fact, wala kang matibay na katibayan. So, di ba, doon umiinit na start, partner, hanggang sa uminit ulit ang issue ng ICC. Di syempre, nakanti din ulit sila Pangulong Duterte sa kasi Senator Bato. Di ba, nagpaparinig natin si Senator Bato na naniniwala pa rin siya sa sinasabi ni Pangulong Marcos na hindi niya papapasukin. Hanggang sa dumating na, sabi mo na yung totoo, Pangulo, di ba? Magpakalalaki ka, papapasukin ba o hindi? Siyempre may naaalarma na sila, di ba? Dahil marami nang nadidinig na nandyan na, pumapasok na. Sabi nga, nandito na nga daw Di ba, nadinig nga, nadinig natin yung sinabi ni Atty. Harry Roque sa kanyang YouTube channel, na balita nga niya, nandito yung mga taga-ICC. Nasa loob siyempre, na daw. maalarma ngayon tong Senator Bato. Kung andito sila, wala tayong magawa. Kung pinapasok sila ng gobyerno natin, wala tayong magawa. Face the music. Kung andito sila, kung ina-allow sila. Pero, as far as I know, that's only one source of information. And in order for that information to be validated, it has to be confirmed by another source of information. Pero so far si Atty. Harry Roque pa lang naman ang narinig ko na may alam siya. Wala pa akong ibang narinig na may alam na andito na mga ICC silently pinapasok at nag-imbestiga. Wala pa akong ibang source of information. So far, that information has not yet been validated because it has not yet been confirmed by another source. The government's position should be maintained, should be felt on the ground. So kung ang official position of the government is hindi talaga sila entertainin at nangihimasok sila dito, nagkakandak ng investigation, sabi nga ni former Senator Enrile na they can be arrested. They can be arrested kapag nagkakandak sila ng investigation dito na walang clearance sa ating gobyerno. They are infringing in our sovereignty. You think yung authorities, given na although hindi pa validated yung sinabi ni Atty. Roque, dapat puspusan yung pagbabalidate nila kung nandito ba talaga yung ICC investigator? Yes, they should do that. They should do that. Otherwise, magiging inutil sila kung di nila alam. Magiging inutil sila na somebody is doing something under their nose. So,
Dapat alam nila yun. Oo. Well, sabi nga ni Senator Bato Ah. na magpakalalaki si Pangulong Marcos Jr. Kung talagang nandito na sa loob ng ating bansa ang ICC. Yes. So ngayon, partner, so maliban dyan, medyo mainit pero hindi pa ganun kainit. Aha. Pero syempre, medyo may konting kulo na. Until, partner, itong PI sumasabog. Aha. Partner. So, di ba, ano ang kahihinat na ng PI? Sinabi nga natin, kagabi, na ang concern din ni Pangulong Duterte dito, dating Pangulong Duterte dito, ano ang mangyayari kay VP Sara kung itutuloy niyo yung PI? Aha. Reaction, statement, di ba statement? Resign on si Marcos. Resign on si Marcos. Well, si Baste, may galit yan. Kasi kapatid niya lang yan eh. Kung tanggalin mo yung constitution, saan mo pulutin si Inday? Ayun kay Baste naman, sentimental. Well, it's a brother to sister. Paborito niya Inday si Baste. Ang galang ng tao ng trabaho, misleading. Diba? Bakit? Kasi syempre, partner, kailan ang susunod na election para sa presidente? 2028. Diba, partner? So, kung mag-PPI yan, ang tumbok niyan is maging presidente. Diba? Syempre, tumbok niyan, kahit sabihin nila hindi tatakbo si VP Sara pagka-presidente, ang tumbok pa rin yan is pagiging presidente. So, diba, para ba, ang dating is, ano na ang mangyayari kay VP Sara? Yun nadras dun si dating Pangulong Duterte. Kasi kung ngayon yan, at halimbawa man ma-approve yan, partner halimbawa maging unicameral man. Halimbawa man na ilagay sa constitution na magiging parliamentary. Hindi naman siguro agad ito ipapatupad. If ever pero malabo inisip ko lang. Kung sakasakali nakalusod. Magkaroon ng plebisito. So, pag nagkaroon ng plebisito, tatanggalin ba agad ang mga nakaposisyon? Tatanggalin ba agad si Presidente Marcos? Tatanggalin ba agad si VP Sara? I doubt, di ba? Siguro ito, ma-apply ito after the term nung nakasalukuyan. Di ba? So, kung after the term, di okay lang kasi wala pa nangyari dahil na ano naman na-fulfill naman nila yung kanilang, natapos nila yung term nila. So, ang problema ngayon dyan, makakatakbo ba si VP Sara sa pagka-presidente sa 2028 kung parliamentary na? Hindi na. Hindi na siya maaari manalo dahil kung hawak ni speaker yung mga tao. Kung mananalo ulit sila sa pagiging congressman. O sabihin natin, dati kasi tawag yan assemblyman. Sa pagiging assemblyman. Baka yung chance na maging presidente ni VP Sara malabo na yun. So kaya nabanggit niya, ano ang gagawin nyo or ano mangyayari, di ba? So yun ang posibleng nakikita. Okay. So isa yan. Ng tatay ng ating Kaya medyo siya, di ba? Siyempre medyo alarmado siya, nandun yung galit, ganun yung inis. Plus, partner, maliban dito. Yun. Ayan, tama-tama, kababasa ko lang kay Vinny Magpayo. Meron kasing issue ng 51 billion si Representative Paulo Duterte na inuungkat ng mga taga-kongreso, taga-kamara. Kaya lalo sila nag-iinit. Na hanggang ngayon, hindi naman ma-explain. Siyempre, ito naman, explanation naman ito, lagi liquidation by certification. Yes, so, most probably, nagawa naman yan. Kaya lang, siyempre, medyo mainit na Mainit na si pamilya Duterte sa partido nila speaker, mas karamihan ngayon dito sa kampo ni speaker. Diba? So since nagkakainitan na sila, uukil-kilin ngayon yung 51 billion na naibigay na pondo doon sa first district ng Davao City na hawak ni Congressman Pulo at the time na presidente si dating Pangulong Duterte. So, di ba, parang ang question din, bakit nung panahon niyan ang laki? Bakit saan din nila ito? Di ba? Sabi niya, bakit binabaha pa rin ang Davao? Bakit ganito? Umasenso na ba yung Davao? Nasa napunta yung 51 billion yun sa first district. So, yun, partner. So, isa yun sa mga issue kung bakit kailangan ma-divert yung issue palayo sa kanila. Okay.
Di ba? Oho. So, kapag may pinag-usapan, katulad ito, nag-usap tayo tungkol doon sa Hiwalay. una partner, Oo. pulburon. Okay. Pulburon, Oo. pinaingay. Oo. Di ba? Tapos biglang Hindi, partner, tandaan mo. hanggang ngayon ba ngayon pa rin ba? Wala na, Kaya namatay nga eh. Oo. Namatay si Kasi pulburon. walang ebidensya. Walang ebidensya. Oo. So ngayon, since namatay si pulburon, unless may papakita sila. Since medyo namatay si pulburon, partner, pasok ngayon yung merong presidenteng adik. Mm-mm. Parang gano'n, di ba? Mm. Nabangag. Oo. Another issue to, partner. Oo. Pinag-usapan to. Oo. So, nung pinag-usapan to, partner, tandaan mo, hindi na question yung 51 billion. Oo. Medyo Oo. natatakpan. Lumihis na. Lumilihis. Oo. Oh. Lumihis na ang atensyon ng tao. Noong pinabulaan na ng PIDEA, Oo. Na yung listahan, partner. wala pala sa listahan nilang pangalan. At hindi lang PIDEA. Oo. Mismo, si Senator Bato, Mhm. ng PNP chief siya, wala siyang nakita. Oo. And at the same time, partner, okay, sige, sabihin natin, nakita ito ni Mayor, at the time, Mayor Duterte, Mhm. Rodrigo Duterte. Di ba chief of police siya? Oo. Di dapat, alam niya rin. Tama. Di ba dapat nasabi niya rin na may nakita ko, nakita ko kasi nung Mayor si Tatay Digo o si Pangulo, nakita ko rin. Mhm. Pero wala eh. Oo. Di niya sinabi. Oo. At siyang partner at siya ang naging partner. Kumbaga nasa tab siya. Oo. 'Di ba? Sa kampanya ng administrasyon laban Sa droga. sa war on drugs. War on drugs, diba? War on drugs. So, di ba, dapat masasabi niya yun. Oo. Kasi, kasama siya dun sa war on drugs, di ba? Oo. So, para ito, since pinabulaan na ni PIDEA, Mhm. pinabulaan na ni Senator Bato, Oo. so medyo gumuho, partner. Yung kataas-taas na akusasyon, hype eh. Mhm. Taas eh. Biglang bumagsak because of the PIDEA na denial. Oo. Di ba? Oo. Siyempre. At wala din silang ipinakitang ebidensya. Ebidensya. Again, walang ipinakitang ebidensya. Di bagsak, partner. So, pag bagsak, kailangan silang tumayo ulit Maghanap uli. para makuha nila ulit yung trust ng tao Mhm. na look, we are credible. Mhm. We are still credible despite all this. Mhm. Di ba? So, ano ngayon ang inisyu nila during sa presscon? Tama ba? Presscon lang. Sa presscon lang ito sabi. Oo. O during this hindi ko matandaan sa haba-haba, natatanda ko lang mga. Basta, in other words, partner, isinabay pa rin nila yung issue ng paghihiwalay ng Mindanao. Oo. Para pag-usapan ulit. When in fact, hindi siya ganon kadaling gawin. Mhm. Diba? Bakit hindi ganon kadaling gawin, partner? Una, parte yan ng Pilipinas. Okay. So, kung may gagawin ka man at babaguhin, didaan ka ulit sa Mhm. pabaguhin mo ulit yung konstitusyon para patanggal yun. Oo. O paano kang makakagawa? O ano sabi ni dating Pangulong Duterte? Oo. Nag-iipon siya ng signature? Ito, partner. Sige, ano sabi? Sige. Basa. Ang sabi ng dating Pangulo, local political forces would be regrouping here to start a movement for a separate and independent Mindanao. Sabi pa nga ng dating Pangulong Duterte, the breakaway won't be a bloody one, but would follow the processes established by the United Nations. It was the latest show of Rancor, directed as his successor, revealing how rift had widened between the Duterte and Marcos families. Okay? Sinasabi nga rito, partner, according to former president, the new movement would be headed by Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, a longtime ally whose stint as speaker was cut short in 2018 when Duterte's daughter, now Vice President Sara, engineered his ouster. Duterte said he picked Alvarez to lead because he had written a paper on the merits of separating the South from the Republic. It is not rebellion, not a bloody one, but we will follow the process provided by the United Nations
to gather signatures, verify this under oath, and with the presence of other, signify that the people want to separate from the country. Okay. No. Partner. Tingnan mo ha. Sino ang maglilid? Si Congressman Pantaleon Alvarez? Pantaleon Alvarez. Okay. Ito ang nakita ko kung bakit. Kasi parang noon pa niya daw sinusulong to. Sabi niya, ganito mga kayubi ha. Anong meron sa Singapore? Practically, nothing. Walang natural resources, walang agriculture, kahit yung tubig nila, imported galing Malaysia. Pero saan sila? First world country. Anong meron? Isa lang, good governance. Nahitabo, we all know, Singapore, tanawan ni. What is the size of Singapore? Exactly as small as Siargao Island of Surigao del Norte. Yun naalagad ako. No natural resources, no agriculture. Even the waters of Singapore is imported from Malaysia. Had Lee Kuan Yew and the other leaders then not mustered enough courage to separate from Malaysia, maybe until now, Singapore is still a part of a third world country. But look at Singapore now. Asan Singapore? First world. First world. Karon, i-compare niyo mo sa Mindanao. Ang Mindanao, jagat of natural resources, agriculture, may mga tao, no? There is no reason why an independent Mindanao country will not succeed. Wala reason. Ang asset lang sa Singapore isa, good governance. Okay, sige, doon tayo sa pinupunta mong good governance. Okay, partner. Si Congressman Pantaleon Alvarez ay taga Davao del Norte. Right? Yes. Diba? So, tanong natin, matagal ka na dyan, naglilingkod. Ano ng naging papel niya sa Davao del Norte? Ano na siya lagi? Ano na ba siya? Nag-executive na ba siya, partner? O puro lang siya? Puro mambabatas lang siya? Diba? Okay. Sige. Hindi ko good governance ha? We're talking of good governance. Ibig mong sabihin, Congressman Pantaleon Alvarez, ang tagal mo ng politiko dyan sa Davao del Norte. Kamakailan lang, mga kayubi, inamin niya na kaya napapapirma yung mga tao sa Davao del Norte dahil sa kahirapan. Diba? Tatanggapin yung pera dahil sa kahirapan. So, ina-admit mo ba, Congressman Pantaleon Alvarez, na hindi ka magaling na leader dahil nanatili ang lugar ninyo na mahihirap ang mga kababayan mo? Nasaan ang good governance mo? So, kung ikaw ba ang magiging leader dyan, at kumbaga isa-separate ang Mindanao, kakayanin mo ba? Bakit ngayon, di ba? Kung talaga na magaling kayo dyan sa Mindanao, dapat numero 1 na ang Mindanao. Di ba? Dapat nandiyan na yung center, kumbaga yung business center of the Philippines, nandiyan na sa Mindanao. Kung lahat na naging leader dyan, okay. Show good governance. Ang tagal nyo na dyan. Dyan na nga pumuti mga buhok ninyo. Tapos ngayon aaminin mo, kaya napapapirma yung mga tao nyo, yung mga tao sa Davao del Norte, dahil mahihirap. Ginang po ni Speaker Romualdez. Yes, totoo po yan. So, kung Tingog Party List ang gumagalaw dyan, kayo po bilang kinatawan ng District 1 ng Davao del Norte, practically, ano na ho kayo dito? Helpless po kayo dito, Congressman? Helpless na dahil bawat representative, allotted lang kami ng kukunti para sa AX. May limit eh. Pero ito, Ted, unlimited to, unli-rise to, parang hindi matapos-tapos. Ang dami talagang pera. Kung ganun po ang sitwasyon, Congressman, madali sila makakakuha ng 3% as required even in your own district. O baka mahigit pa sa 3% yan, Ted, dahil gutom yung tao eh. Ang dami mahihirap. Maraming nagugutom. Ngayon, para sa kanila, kung bibigyan ka ng 5,000, ilang kilong bigas din niya mabibili nila dyan. So, gaano kahihirap yung mga kababayan mo, nasakop mo? Then tell me, define good governance.
Well, ang sabi naman rito, partner, Mindanao would rather be independent since nothing has happened, aminado naman nila, in the Philippines after so many presidents. He said, whatever we do under the present setup, there will be another lousy president. Sabi nun. Oh. Sabi nun, partner. Si Pangulong Duterte. Oh, see? Ayan Okay, sinabi. Referring to the investigation being conducted by the International Criminal Court and its brutal, Yeah. Diba? Ito lang sa akin, partner. Isang taga Mindanao na bigyan ng chance mamuno ng 6 na taon bilang presidente. 6 na taon. Okay? Sa 6 na taon, galing ka sa Mindanao. Ano na ang ginawa mo? If we're talking about good governance, anong ginawa mo sa buong Mindanao? Umasenso ba? Diba? Kasi sabi mo marami nakarang presidente, you were given a chance na nga Diba? Binoto ka. Ilan? 16 million ang bumoto sa'yo. Hindi na taga Mindanao. Kahit ako bumoto sa'yo. Pero ano nangyari sa'yo? Ano ngayon? Diba? Bumoto ako. Lahat ng bahay namin, lahat ng opisina namin sa office. Kinampanya mo. Oo, partner. So, diba? Kaya lang, ano nangyari ngayon sa Mindanao? Ano ang ipagmamalaki ninyo na kaya ninyo? Tandaan natin, si dating Pangulong Duterte, 80 years old na. O, sino mamumuno dito? Si Congressman Pantaleon Alvarez? O, sige, i-define mo nga sa akin ng good governance. Yung pagka na-define mo na maayos yan, at nag-fit sa'yo, o, tignan natin ano ang resulta niyan sa mga tao mo. Kung umasenso ba na parang Singapore style. Partner. O, sana nabati natin lahat, partner. So, paano? 9:05 na hanggang bukas magkarinig tayo. Ako pa sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. At mga kasama, ako naman pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. Samahan natin